Eto na nga mga ka-review, kapapasok lang, grabe. Si President BBM lang nakakagawa nito. Di makapaniwala si Robin Padilla, China pahiya. Yan mga ka-review, patungkol po riyan ang ating bibigyan ng reaksyon, komento or kritisismo, no, kung meron man po. Mula po yan sa ating paboritong Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Yan mga ka-review, kung gusto niyo pong panoorin pa ang mga uploads ni Pinas News Insider, nasa baba po ang full video link. Alright? Ito na nga po mga ka-review, Robin Padilla naiyak sa utos ni PBBM. Yan. Ano kaya ang utos? Nako po. So ito na mga ka-review, wag na po natin patagalin, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang buong balitang ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Pangulong Bongbong Marcos hindi na mapipigilan pa at nagsalita na hindi nakikipag-away sa China ang Pilipinas. Pero nanindigan na hindi papayag na mawala ng karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo sa West Philippine Sea. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe. So yan mga ka-review, subscribe na po kayo. Maraming salamat po. Ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, ayon sa isang balita, iniiwasan ngayon ng Pilipinas ang lumikha ng anumang gulo sa West Philippine Sea. Ngunit binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman maaring pabayaan na lamang ang karapatan ng bansa sa rehiyon. Kaya sa isang panayam ng Pangulo patungkol sa pagtanggal ng floating barrier sa Scarborough Shoal na nilagay ng China, ayon nga sa Pangulo, kung hindi tinanggal ng Philippine Coast Guard ang inilagay na floating barrier ng China sa Baho de Masinloc, ay magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa mga Pilipinong mangingisda. Kaya hindi naman siya papayag na basta na lamang harangan nito ng China. Dahil nang matanggal ang floating barrier sa Baho de Masinloc at nang makapasok ang mga Pilipinong mangingisda, ay nakahuli ito ng mahigit sa 164 tons ng isda. At sa isang araw pa lamang iyon, ang Scarborough Shoal o ang Baho de Masinloc ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansang Pilipinas. Ito'y batay na rin sa 2016 arbitral ruling. May karapatan ng Pilipinas na mangisda sa bahagi na ito ng karagatan ng bansa dahil ito ay nasasakop pa sa teritoryo ng Pilipinas. Kaya Senator Robin Padilla, tila napahiya na naman sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos dahil taliwas ito sa kanyang paniniwala na magdudulot ng gulo at tensyon ang presensya ng dayuhang militar. Gayong gusto lamang ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipaglaban sa mahinahon na paraan ang totoong pagmamay-ari ng bansa. Lalo na't maraming Pilipino ang makikinabang dito na hindi inaabuso ang likas na yaman ng karagatan. At nang Subuti naman po mga ka-review, no, at sa mahinahong paraan daw, no, susolusyonan ni PBBM itong sigalot dyan sa WPS, no, mga ka-review. So good news po yan para, di ba, hindi magkaroon ng war sa ating bansa. Ako, napaka-ano ko po niyan. Yan po yung sinasabi ko nga yung napaka-dangerous po niyan para sa ating mga kababayan, no, pag nagkaroon po ng digmaan. Labas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, noon pa man, wala na talaga ako dyan kay Robin. Mas bilib pa ako kay Atty. Gadon. Sayang lang at hindi binoto ng iba. Tama naman talaga si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi nakikipag-away, pero ipaglaban ng karapatan at teritoryo ng Pinas. Siyempre, hindi natin kaya ang China. Tayo ang talo, kaya diplomasya talaga ang kailangan. Mabuti nga't matapang itong si PBBM. Tama ang PBBM.
Hindi nakikipag-away ang Pilipinas, ngunit may karapatan tayong tumindig sa ating pag-aari na minsan na ring binuwisan ang buhay ng ating ninunong bayani para matawag na atin at hindi dapat abusuhin ng ibang lahi. Kaya makinig ka, Senator Ruben. Hindi lahat pwedeng ipagdibit balikat dahil kinabukasan ng mamamayan at bansang Pilipinas ang nakasalalay. End quote. We just finished the very important launching na roll out natin yung bagong programa na food stamp program. At ito po ay mga ating ginagawa para we are looking after not only the amount of food that people are eating, but also the nutritional value of what they are eating. So we are able to monitor that so we can advise people on how to balance their diets. So ganun lang kasimple, but we are only starting. We will soon have it nationwide. Pero we piloted it here in Siargao for today. So now we also distributed the rice that we had seized from the warehouse. This is also still from Zamboanga. There's to give to the 4-piece beneficiaries who are in most need. So I think, yes, we'll open the floor. Thank you, Mr. President. Alan Francisco, PTV4. Hi ma'am. Hi sir. Magandang hapon. Sir, I have 2 questions. Number 1, since na-launch itong Walang Gutom food stamp, ilang buwan after nun sir, so far, kamusta ang assessment ninyo? And my next question would be, kapag sakali man pong maubos na yung mga na-confiscate na bigas, paano po masusustain ng gobyerno yung pamahagi po ng bigas sa ating mga kababayan? Thank you, sir. Well, okay. The first part. Well, we just started with the food stamp program, and we're still in the pilot stage right now. But so far, I have to say. So ito pala po yung ginagawa ng Pangulo ngayon ng mga ka-review. Yung kanyang mga ginagawa. So pakinggan po natin. Mukhang maganda naman ang nagiging resulta. The key always is how to make it accessible to ordinary citizens. So, like the technology must be sufficiently good that it's easy for anyone to pick up the habit of how to use it. So far, maganda naman kasi maganda yung programa na ginagawa ng World Food Program. Tinulungan tayo ng UN dito sa World Food Program, tinulungan tayo ng France, tinulungan tayo ng ADB. Ito po ang mga naging partner po natin sa pagbuo ng food stamp program. And right now, I would have to say that it's proceeding smoothly. And we will be upscaling it within the next month or so. We are aiming at the next phase of this rollout. We are already looking to 30,000 families to be beneficiaries. On the second, well, we will just have to if we are able to stop all the smuggling and all the hoarding, then there will be no need for us to give it away because prices will be stabilized and prices will stay stabilized. Hindi kumumpisa following the season too much. But we have also instituted many other things. Like the price controls, of course, was an emergency measure, which we are now studying to see if the market forces are already sufficient to take over. Then, of course, the buying price of the NFA. So all of this is really being done to normalize the situation of relatively cheap rice for Filipinos. So if we run out, it would be a great situation if we run out of seized smuggled rice. Because ibig sabihin, wala nang masyadong smuggling, wala nang masyadong hoarding. Makokontrol ang presyo. So that is the best way to maintain it. That is the long-term. That is the long-term aspiration for all of this that we are doing. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Rainiel Pawit, TV5. Good afternoon, Mr. President. Hi, good afternoon. Yes, Mr. President, in regards pa rin sa Agri, meron tayo nung suspension nyo po nung pass-through fee sa mga LGU. Pass-through fee.
Yes. Yes, yung mga sa vehicles na kukuhanan sila ng Yes. bayad. Sir, paano ito makatutulong doon sa pagpapababa rin ng presyo bukod sa stoppage of smuggling dito sa Pinas? No, the reason the reason sinuspindi natin yung pass-through fees is because unang-una, iba-iba. Iba-iba ang bawat bayan na dadaanan mo, maglalagay ng roadblock, tapos mag-inspeksyon, ibang bayad for bawat ano. Habang nag-aantay ka, ini-inspeksyon niya, I'm sure nakikita ninyo ito, may nakapila ng mga truck na kahit overnight nandun pa rin. Kaya ease of doing business ang ating ginagawa. We are doing this to ease doing business and to lower the cost of transportation. Kasi kung dire-diretso yung truck na makapunta doon sa pupuntahan niya talaga, mas mabilis, ibig sabihin, mas mura ang magiging transportation. So, isa yun sa ano. Tapos, dahil hindi na tinitigil sa bawat boundary, mas mabilis ang pagdaan. So, it's really about the ease of doing business and to simplify, again, the procedures that are required for a transporter to bring the produce, especially from the farm, to the market. So yan mga ka-review, no? Sana magtagumpay po kayo, mahal na Pangulo, sa inyong pagpababa, no? Pagpapababa yan, ng mga presyo ng bilihin. Kasi marami na po talaga ang umaangal. Marami na po ang umiiyak dahil sa mahal po ng mga bilihin dito po sa atin, no? Ewan ko lang sa inyo, pero dito sa amin talagang napakamahal po ng mga bilihin. Pag, di ba, pinag-usapan niya namin Pag yung 500 mo, di ba, binili mo na at naging barya, wag ka nang umasang di ba, may matitira ba dyan within one day, di ba, yung 500. Kulang na po yun sa panahon po natin ngayon, di ba? Napakahirap mo kumita ng pera. Well, anyway, mga ka-review, ano man po ang reaksyon dito sa naging balitang ito, no? Tungkol pa rin po sa West Philippine Sea at kay Senator Robin Padilla, no? Yun na nga po. Sinasabi po ng ating Pangulo, recap lang po natin, sinasabi po ng ating Pangulo na dapat sa mahinahong paraan pa rin natin tapusin or ayusin itong di ba, itong problemang ito with China. Alright, sana po magtagumpay po kayo, magmahal na Pangulo, kasi yan po ang kailangan ng ating bansa. Hindi po natin kailangan na maging agresibo masyado, no? Kasi hindi naman natin kaya ang China. Maliban na lang po kung tutulungan po talaga tayo ng ating mga kalyadong bansa. Yan po yung opinion ko, no, mga ka-review. Kayo mga ka-review, ano po ang opinion? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong nararamdaman sa issue ito. Right? Yan mga ka-review. Sana po palike and share ng reaction video ito, mga ka-review. At maraming salamat po sa panonood ng aking mga ina-uploads na video. Yan, maraming salamat po mga ka-review.